Okay, so last week ay nagsimula po tayo na ating bagong sermon series, Genesis 1 to 11. 2 verses lang yung na-cover natin last week. Wag po kayo mag-alala, hindi po 2 verses every Sunday yung gagawin natin. Hindi natin matapos yung Genesis 1 to 11. And so ngayon, we'll cover mas mahabang portion. So from verse 3 to verse 25. And so kung nandito kayo last week, ay makita ninyo na yung first 2 verses, that's why we spent a lot of time doon sa first 2 verses ng Bible, ay yun yung nagsaset ng tone o ng tema ng buong kwento ng Biblia. Merong book na isinulat si Sidney Greidanus. Ang title ay From Chaos to Cosmos, Creation to New Creation. Na in a way, ito yung nag-describe ng story ng buong Biblia. Yung chaos ay yung magulo at di maayos na kalagayan ng nilikha ng Diyos sa simula bago niya ayusin yung lahat. Diba doon tayo nagtapos sa verse 2? Yung mga salita na nagko-communicate ng chaos. Sa verse 2, walang anyo, walang laman, kadiliman, kalaliman, mga tubig. So dinidescribe dito hindi yung kalmado na tubig sa isang swimming pool. Sa ancient Near Eastern mythology, yung mga tubig sa dagat ay nagre-represent ng mga chaotic forces sa pamamagitan ng pagiging unpredictable at malupit ng chaotic forces sa dagat. So, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ginawa niya ito from chaos to cosmos. Ayon sa Webster's Dictionary, ang ibig sabihin ng cosmos, di ba doon ang galing yung cosmetics? Cosmos. An orderly, harmonious, systematic universe. So yung cosmos ay kabaligtaran ng chaos. So as we continue sa Genesis 1, ay makikita natin kung anong ginawa ng Diyos para yung chaos ay maging cosmos. Kung ano yung walang anyo ay nagkaroon ng anyo, kung ano yung walang laman ay nagkaroon ng laman, kung ano yung magulo ay naayos, kung ano yung madilim ay nagkaroon ng liwanag. And then last week ay nakita rin natin na ganito yung trajectory ng buong kwento ng Biblia. Kung paano ang nilikha ng Diyos ay nagkaroon ulit ng, so after ng creation, nagkaroon ulit ng chaos dahil sa pagkakahulog sa kasalanan ng sangnilikha, na yun naman ay aayusin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. That's why we read last week and then kanina, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. So yung chaos. And the new has come. So sa pamamagitan ni Kristo ay inaayos at binubuo ng Diyos ang sira sa buhay natin. And sa pangkalahatan na just individually, yun yung gagawin ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo. We also read Revelation 21:1 na mayroon ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. So bakit binanggit yung wala na rin ang dagat? Kasi ibig sabihin wala nang chaos doon sa new creation. So yung Genesis 1 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na yung nakasulat sa Revelation 21 ay siguradong mangyayari. So mahalaga na magkaroon tayo ng ganong kalaking yung big picture perspective kapag pinag-aaralan natin yung Genesis 1. Kasi isa sa mga difficulties kapag pinag-aaralan yung Genesis 1, sabi ni Greidanus, sabi niya, it's a more troubling difficulty kapag sobrang we get bogged down sa mga details na especially may kinalaman sa mga controversies kung paano i-harmonize yung Genesis 1 account ng creation sa science. Yung mga questions like, ano ba talaga yung edad ng mundo? Gaano na ba katanda yung mundo?
6,000 taon lang ba o nasa 4 na bilyong taon na? At kaugnay nito, yung araw sa Genesis 1, literal ba yun na 24 oras? O tumutukoy ito, katulad na sinasabi ng iba, na isang mahabang yugto ng panahon or long periods of time? And so, kung sasang-ayon tayo, sabi ni Gradanos, na mahabang yugto ng panahon yung tinutukoy dun sa day 1, day 2, day 3, may mga seryosong problema tayong haharapin. Kasi malinaw sinasabi sa teksto na lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, yon ang unang araw. Tapos ganoon din sa mga sumunod, ikalawa, ikatlong araw. So yung gabi at umaga ay malinaw na tumutukoy sa isang 24 oras as standard of time ng mga Hebrews. Na nagsisimula yung oras nila, yung araw nila sa paglubog ng araw, 6 p.m. Unlike sa panahon natin na 12:01 a.m. And so, isa pang difficulty, kung ang mga halaman at puno ay nilikha sa ikatlong mahabang yugto ng panahon, yung day 3, paano sila mabubuhay kung ang araw ay nilikha sa day 4 pa lang? And on the other hand, kung sabihin naman natin na yung araw na yon ay literal na 24 oras, meron pa tayong ibang problema. Kasi sinasabi ng mga scientists na yung mga dinosaurs ay nagpapagala-gala sa mundo mga 200 million years ago. At ang mga tao naman ay lumitaw mga 200,000 years ago. Tapos sinabi sa Genesis 1, nung day 6 na sa isang araw na yon ay nilikha ng Diyos ang hayop at ang tao. Ibig sabihin sa loob ng 24 oras na araw. And so meron ding ilang mga textual questions. Halimbawa, paano nagkaroon ng mga araw, gabi at umaga, sa unang 3 araw, sa ika-4 na araw pa nilikha yung araw. Okay? Okay pa kayo? Okay, introduction pa lang po ito. So marami mga questions. And syempre yung mga anak natin nag-aaral, magka-college, balik sa bahay. Parang pinag-aralan namin sa science na ganito. So nahirapan tayo na ipaliwanag. Hopefully, magkakaroon ng clarity or magkakaroon ng sagot yung ilan sa mga questions natin. Pero I will not attempt to answer lahat ng mga questions na binanggit ko. Okay, nililito ko lang talaga kayo sa simula. So binanggit ko yon kasi yung makita natin na may mga questions tayo sa Genesis 1 na not necessarily mga tanong na sinasagot ni Moises para sa mga Israelita na unang nagbasa nito. May mga concerns tayo ngayon na hindi naman concerns ng mga naunang sumulat. And bukod sa mga questions na yon, mayroong mas mahalagang concern sa atin, especially sa akin as a preacher, na mas strengthen yung pananampalataya natin sa Diyos. Sinasabi natin sa Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth. And kapag pag-aaralan natin yung Bible, ay kailangan na matuto tayong makinig. Lalo na sa Old Testament text, ayon sa paano ba ito naririnig? Ano mga Israelita na unang nagbabasa nitong sinulat ni Moises. May mga mahalagang tanong si Moises na gusto ng Diyos na masagot para sa kanila. And yes, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga yung mga questions na yun. But sometimes, when we focus sa mga ganong klaseng questions, we miss yung mga tanong na higit na mahalaga sa lahat. Halimbawa, yung mga questions na, sino ba yung Diyos na ito na si Yahweh? Ano ang kaibahan niya sa mga Diyos na sinasamba ng mga Egyptians na pinanggalingan nila, o yung mga Diyos ng mga Canaanites na pupuntahan nila? Mapagkakatiwalaan ba yung Diyos na ito na tutuparin niya yung sinabi niya, na ipinangako niya, na ibibigay sa kanila, na gagawin niya, ay tutuparin niya talaga? Mabuti ba talaga na sumunod sa salita ng Diyos na ito? O baka mas mabuti na lang na bumalik na lang tayo sa Egypt? O paano kaya tayo hindi matutulad sa mga nanay at tatay natin na namatay sa disyerto nagpapaikot-ikot tayo ng 40 years bago pumasok sa Promised Land? So nakita nyo yung sa mga questions na yon, na
Mayroong takot sa puso nila na pumipigil sa kanila para buong tapang na sumunod sa ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Mayroong unbelief sa heart nila. Andun yung pagdududa na sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na gawin yung ipinangako niya. Nandun yung strong temptation sa kanila na tumulad sa mga bansa na nakapaligid sa kanila na magtiwala na lang tayo sa ibang Diyos para mas maging payapa yung buhay natin, para mas maging secure tayo, para mas maging satisfied tayo. Kaya sinabihan sila ng Diyos na maging maingat. Sa Deuteronomy chapter 4, and sabi sa verse 19, baka itingin mo ang iyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw, buwan, bituin at lahat ng hukbo ng sangkalangitan, ay matukso ka at iyong sambahin at paglingkuran sila na nilagay ng Panginoon iyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa ilalim ng buong langit. Baka matukso sila. Nagayahin yung mga taga-Canaan na sinasamba yung mga Diyos-Diyosan, na sinasamba yung mga nilikha ng Diyos, sa halip na yung Diyos na lumikha sa mga bagay na ito. Ang sinasabi ng Diyos sa kanila na hindi nila dapat tularan yung mga ginagawa ng mga bansa na ito dahil yung Diyos nila na nagligtas sa kanila mula sa Egypt ay higit na dakila kaysa sa mga Diyos-Diyosan. And it's the same thing with us. We ask yung mga ganong questions. Kasi meron pa rin takot sa puso natin. Unpredictable yung chaos na nangyayari ngayon sa Middle East. At hindi natin alam kung gaano kalaki, gaano katagal yung magiging epekto nito sa atin. Hindi lang sa pagtaas ng presyo ng gas, but in many other cases as well. So meron ding unbelief sa heart natin. Araw-araw pinagdududahan natin kung mabuti ba talaga ang Diyos. Araw-araw pinagdududahan natin if God is powerful enough. At natutuksi pa rin tayo na makiayon sa takbo ng mundong ito. Gayahin yung mga tao sa paligid natin na pinapahalagahan yung mga bagay sa mundong ito ng higit sa Diyos na lumikha ng lahat. So, kaya mahalaga yung Genesis 1. And so, ang gagawin ko ngayon ay I will summarize yung 4 observations na makikita natin sa Genesis 1, verse 3 hanggang sa dulo. And then, babanggitin ko yung mga observations na yon based sa literary devices na ginamit ng author, yung mga paulit-ulit na sinasabi niya to make his point. And then, I will show you saan sa anong mga passages makikita yung point na yon. And then, we will end each point by reflecting on some theological and practical implications. Number 1. So kung meron po kayong bulletin, ay makita niyo dito yung takbo ng ating mensahe ngayon. So may mga blanks din po dyan na pwede niyong sulatan. So first observation, maayos ang paglikha ng Diyos. Maayos. Orderly. Merong order. Merong pagkakasunod-sunod. Wala ngang anyo at walang laman doon sa verse 2. So yung gagawin ng Diyos ay aayusin niya yung wala sa ayos. And alam natin na mayroong 6 days of creation. And binanggit ko last Sunday na hindi naman kailangan ng Diyos ng 6 na araw. Hindi naman kailangan ng Diyos ng 6,000 taon para matapos yung creation niya. Hindi nga kailangan ng Diyos ng 6 na segundo para matapos yung lahat ng ito. Di ba? Just by one word ay kayang gawin itong lahat ng Diyos. And merong day 1, day 2, hindi dahil tapos na, yung pagkatapos ng day 1 ay pagod na ang Diyos, papahinga muna, tutulog muna, papasok ulit sa trabaho sa kinabukasan. Of course, not. He's all powerful. He's all sufficient. Hindi niya kailangan na magpahinga. Pero makita natin na merong order yung ginawa ng Diyos. Na ang ginawa niya sa days 1 to 3 ay forming what is without form. Forming what is without form. And then sa days 4 to 6 ay filling what is void or what is empty. So nilagay niya ng hugis yung walang anyo at nilagyan niya ng laman.
yung walang laman. So, yung first 3 days, ay nilagyan ng Diyos ng anyo o hugis yung walang anyo. Sa unang araw, ano yung nilikha ng Diyos? Ano sabi sa verse 3? Nilikha ng Diyos ang liwanag. Saan ang galing yung liwanag na yun? Sa day number 4 pa nilikhain ng Diyos yung araw. So malamang na yung liwanag dito ay galing sa Diyos mismo. Di ba sabi sa 1 John 1:5, God is light. Hindi kailangan ng araw para magkaroon ng liwanag. Actually, pag fast forward sa Revelation, sa new heavens and new earth, ay wala na ring araw doon. Kasi sabi sa 21:23, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos, the glory of God, ang magbibigay ng liwanag. So sa ikalawang araw, ano yung nilikha ng Diyos? Yung kalawakang maghihiwalay sa tubig sa itaas at sa ibaba, ang langit or sky at sa dagat. That's verses 6-8. Sa ikatlong araw, anong ginawa ng Diyos? Ginawa niya yung lupa na hindi tigang, kundi meron ng tumutubo ng mga halaman na nagbubunga, verses 9-13. So, nakita ninyo na sa unang 3 araw ay inihanda ng Diyos ang mundo na hindi pa pwedeng tirahan ng tao dahil wala pang anyo and then wala pang laman. So, ganun ginagawa ng Diyos. Kaya sa days 4-6, mula verse 14 na to hanggang verse 31, yung merong anyo ay lalagyan na ng Diyos ng laman. So nilagyan ng Diyos ng laman yung kalawakan, yung tubig at yung lupa. Sa ika-4 na araw, ginawa ng Diyos, verses 14-15, ang mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa daigdig. So meron ng laman, yung kalawakan. Sa ika-5 araw, verses 20-21, nilikha ng Diyos ang mga isda na titira sa dagat at ang mga ibon na titira sa himpapawid. And then sa ika-6 na araw, yung pinakamahaba sa lahat, nilikha ng Diyos ang mga hayop at ang mga tao na titira sa lupa. That's verses 24-26. So ano nakita natin dito? Sa loob ng 6 na araw, inayos ng Diyos yung chaos sa simula ng kanyang paglikha. Yung walang anyo ay nagkaroon ng anyo. Yung walang laman ay nagkaroon ng laman. So maayos yung pagkakalikha ng Diyos, and I believe na yung sinasabi dito na unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, hanggang ika-6 na araw ay 24 oras na araw. Bakit ko nasabi? So pasinin niyo sa paano nagtatapos yung bawat bahagi na yon. And there was evening, and there was morning the first day. There was evening, there was morning the second day. Verse 5, verse 8, verse 13, 19, 23, 31. So katulad ng sabi ko kanina, sa time convention natin, nagsisimula yung araw natin ng alas 12 ng hating gabi. At magtatapos din ng hating gabi. Pero sa mga Israelita, yung araw nila ay nagsisimula sa paglubog ng araw. Sa gabi. Diba? Kaya lumipas ang gabi, lumipas ang umaga, unang araw. Of course, sabihin ba na yung araw na ito, just to accommodate yung sinasabi ng science na mahabang periods of time, na sabi daw kasi sa Psalm 90, na sinulat din ni Moises, sabi sa verse 4, ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. So maaaring isang araw daw sa Genesis 1 ay tumutukoy sa 1,000 taon o libo-libong taon. Dahil para sa Diyos ang isang araw ay parang 1,000 taon. And then meron din sa New Testament, I think 1 Peter or 2 Peter, ng 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Diyos. Of course, pinag-usapan natin ang Diyos na eternal, hindi siya saklaw ng panahon. And kahit gaano kahabang panahon ay eternally present sa Kanya. Unlike sa atin, na nabubuhay lang tayo sa paglipas ng panahon. Pero siyempre sa perspective ng mga babasa, ay yung mga Israelita, naintindihan nila na yung tinutukoy na ito ay 24 oras na araw. So hindi ko alam kung meron sa inyo na naniniwala na yung araw dito ay tumutukoy sa mahabang panahon. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo didisiplinahin ng church sa inyong paniniwala ngayon. We will not hold that against you. Basta naniniwala ka na hindi kailangan ng Diyos sa mahabang panahon to create everything. He is maker of heaven and earth.
So makita natin dito sa first observation na kung ganito kaayos yung paglikha ng Diyos, ibig sabihin, simula pa lang, maayos yung ginagawa ng Diyos. Sa paglipas ng kasaysayan ay maayos din ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Na kinakailangan for the Israelites, di ba, kinakailangan na mahigit 300 taon na sila ay maalipin muna sa Ehipto bago sila makalaya at makabalik sa Promised Land. Kinakailangan na 40 years pa sila na paikot-ikot sa disyerto para sila ay makapasok sa Promised Land. Kinakailangan na 70 years sila ma-exile sa Babylon bago sila makabalik dun sa Judah. Kinakailangan na 400 years na walang propeta na ipapadala ang Diyos bago merong anghel na magsalita kay Birheng Maria sa pagdating ng Panginoong Hesus. And kinakailangan mahigit 2,000 taong pa yung lumipas bago bumalik ang Panginoong Hesus. Sinabi kong kinakailangan, hindi dahil kailangan ng Diyos yung mahabang oras na yun, kundi kailangan dahil yun ay ayon sa pagsasaayos ng Diyos sa kanyang plano sa kasaysayan, ayon sa kanyang karunungan. Yes, we don't understand. Bakit ganito kahabang panahon yung kailangan bago lumipas ito? Pero we trust na meron Diyos na ginagawa ang lahat ng may kaayusan. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi man natin alam lahat sa plano ng Diyos mula simula hanggang wakas. We trust Him na lahat ng ginagawa niya ay maayos. That's first observation. So yung second observation, makapangyarihan ang salita ng Diyos. And that's very obvious. Kasi yung first word pa lang sa verse 3, diba? Sinabi ng Diyos, ano sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. Ano nangyari pagkasabi na yun ng Diyos? Nagkaroon nga ng liwanag. So, makita natin dito na may kapangyarihan ng salita ng Diyos to create what it commands. And our words are not that powerful to create kahit anong gusto natin na mangyari. Pero kung anong sinabi ng Diyos, yun yung mangyayari. Pansinin niyo pa ulit-ulit. Pagdating mo sa day 2, sinabi ng Diyos, verse 6 and verse 7, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Ano nangyari? At nangyari nga yung sinabi ng Diyos. Day 3, 2 beses. Sinabi ng Diyos, verse 9, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Ano nangyari? At nangyari nga yung sinabi ng Diyos. Verse 11, day 3 pa rin. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Ano nangyari? At nangyari yung sinabi ng Diyos. Day 4, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. Verse 14 and 15. Ano nangyari? Nangyari. Kung ano sinabi ng Diyos. At ito nga ang nangyari. Day 5. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay. Verse 20. At magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nangyari ba yung sinabi ng Diyos? Yes. Verse 21. Day 6. 2 beses ulit. Katulad sa day 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, may ilap, malalaki at maliliit. Nangyari ba yung sinabi ng Diyos? Yes. Verse 24, gayon nga ang nangyari. And then, verse 26, 27, next Sunday, Easter Sunday, we'll focus sa verse 26 and 31. Verse 26, sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ganun ba yung nangyari? Yes. Nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Paulit-ulit. Anong gustong i-communicate sa atin ng Diyos? Makapangyarihan yung kanyang salita. Kung anong sinasabi niya, kung anong ginugusto niya na mangyari, kung anong tinakda niya mangyari, yun ang mangyayari. Sabi sa Psalm 33 verse 6,
Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila sa pamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Verse 9, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nagutos at iyon ay tumayong matatag. So lahat ng nilayo ng Diyos na mangyari sa Genesis 1 ay nangyayari. Psalm 135 verse 6, anumang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan ng anumang panukala, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. At kapag narinig ito ng mga Israelita, and then matutokso sila na sambahin yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Egyptians o ng mga Canaanites, hindi ba? Nila makikita na kung ikukumpara nila ang Diyos nila na si Yahweh, na makapangyarihan yung kanyang salita, na siya ay higit na dakila sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Kaya sabi ni Prophet Habakkuk, walang kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan. Chapter 2 ng Habakkuk verse 18 and 19. Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Di ba? Pag nakita mo yung, lalo na ngayong Holy Week, yung mga rebulto na ipinaparada at pinapanood, kahit gaano kalakas na sound system yung ilagay nila doon, yung totoo ay hindi nakapagsasalita. Yung mga bagay na dinadalangin na nila, tinutulusan nila ng kandila. May maipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaaring ito'y nababalot sa pilak at ginto. Kahit gaano kaganda, ngunit wala naman itong buhay. So makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tanging salita lang ng Diyos ang may ganitong kapangyarihan to create what He commands. And when you reflect on the Lord Jesus Christ, especially ngayong Holy Week, of course, every day, we need to look to Christ. We need to remember kung sino si Christ. Kung makapangyarihan yung salita ng Diyos, ibig sabihin, makapangyarihan din ang salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo ay anak ng Diyos. Babasahin mo yung Mark chapter 1. Yung salita na yon ang nagpapasunod sa mga masasamang espiritu. At sila'y nanginginig at lumalayas. Yung salita ni Kristo na yon ang nagpagaling sa balat ng isang ketongin. Yung salita na yon ang nagpalakad sa isang paralytic. Yung salita na yon ang nagsabi sa galit na dagat, malalakas na alon sa dagat, malalakas na hangin at sinabi niya, tumigil ka, tumahimik ka, at tumitigil at tumatahimik yung dagat na yon. Because Christ is our Creator. Siya yung salita na sa pamamagitan niya, sabi sa John 1:3, ay nalikha ang lahat. And when you look at Hebrews chapter 1 verse 3, sinasabi doon na He upholds, si Kristo yun the Son of God, He upholds the universe by the word of His power. Kaya nananatili na buhay pa rin tayo ngayon. Kaya nananatili na yung distansya ng araw ay hindi lumalapit sa mundo para tayo ay matupok sa init ng araw. Kaya hindi nagbabanggaan yung mga planeta ay dahil hawak-hawak yun ng Panginoong Jesucristo. He upholds the universe by the word of His power. So kung merong creative power ang salita ng Diyos, wag natin, isa pang implication nito, wag nating isipin na tayo ay na-convert at naging tagasunod ni Kristo. Tayo ay naging new creation dahil sa sarili nating willpower o kaya dahil binigkas natin yung sinner's prayer na pinapaulit sa atin nung nag-share sa atin ng gospel. Paano ba natin nakikita yung liwanag ni Kristo? Bakit tayo sumampalataya kay Kristo? Ano sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6? Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman. Di ba? Genesis 1:3, yung binabanggit ni Paul doon. Na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ang Diyos ang lumikha ng liwanag na nasa atin kaya nakikita natin yung kagandahan ni Kristo. So paano tayo na born again?
Dahil ba sa sarili nating willpower? No. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 23, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At sabi sa verse 25, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magagandang balitang ipinangaral sa inyo. So yung mabuting balita na narinig natin, pinapangaral natin sa iba, ay yung makapangyarihang salita ng Diyos. The power of God for salvation. Romans 1:16. So, may kapangyarihan ng salita ng Diyos na iligtas ang sino man na niloob ng Diyos na maligtas. Huwag nating ikakahiya yung salita ng Diyos. Dapat lagi tayong sabik, dapat matapang tayo, dapat andun yung boldness natin, dapat andun yung confidence natin na ipangaral yung salita ng Diyos sa kahit kaninong makasalanan. And let us trust God na yung preaching of His Word ay hindi mababaliwala yung kanyang salita. God is at work. God who said, let light shine out of darkness. God is at work every time na pinapangaral yung kanyang salita. God is at work even right now. Even in the preaching of especially in the preaching of His Word. Ano sabi sa Isaiah 55:10-11? Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na pangasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, sabi ng Diyos. Ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Of course, we're not saying na every time na pipreach yung gospel ay magre-resulta ito sa conversion na isang makasalanan. We know that is not the case. Pero sinasabi dito ng salita ng Diyos, hindi pwedeng walang katuturan. Hindi pwedeng walang bunga yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi natin nakikita lahat ng katuparan ng layunin ng Diyos. Hindi natin nakikita yung bunga na nilayo ng Diyos na mangyari in the preaching of His Word. Yes, maaaring hindi ma-convert ay isang tao. But that doesn't mean na sayang o mababaliwala yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, in response, if the Word of God is powerful, huwag nating babaliwalain yung salita ng Diyos. Huwag nating babaliwalain yung mga salita ng Diyos na nababasa at napapakinggan natin. You remember yung 10 Commandments sa Exodus 20. Literally, hindi 10 utos yung tawag doon. 10 salita. Kasi sabi sa Exodus 20 verse 1, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Hindi ba makikita nila yung connection? Bago pa nila marinig yung unang utos hanggang ika-10 utos, di ba makita nila yung connection nito sa Diyos na nagsasalita sa Genesis 1 at sinabi ng Diyos at sinabi ng Diyos. At lahat ng sinabi ng Diyos ay nangyayari. Lahat ng sinabi ng Diyos, sumusunod yung kanyang nilikha. And it makes us wonder, bakit yung pinakamahalaga sa nilikha ng Diyos ay hindi sumusunod sa sinasabi ng Diyos? Yun ay dahil hindi natin kinikilala yung kapangyarihan, yung kapamahalaan ng Diyos sa atin na mamahala sa buhay natin bilang hari. Yun yung ikatlong observation na gusto kong bigyan natin ng pansin. Malawak ang kaharian ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagsalita, ibig sabihin, merong power, merong authority yung word na yon. And then, makita natin dito na yung lawak ng kaharian ng Diyos ay hindi lang sa ilang grupo ng tao. Hindi lang ito sa mga Israelita. Yung lawak ng kapangyarihan ng Diyos, ang sakop ay ang lahat ng nilikha ng Diyos. Meron bang binanggit na hari sa Genesis 1? O kaharian ang Diyos sa Genesis 1? Wala. Pero implied yung concept na yon doon sa authority God was exercising sa pagpapangalan niya o pagtawag niya sa kanyang nilikha. Tingnan niyo yung sa first 3 days. Sa day 1, pinagbukod niya yung liwanag at dilim sa verse 4. Siya yung nag-set ng boundary. Sinabi niya, hanggang dito ka lang. Yun ay prerogative.
na isang hari. And then, verse 5, ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Siya nagbigay ng pangalan. And then sa verse 8, day 2, langit ang itinawag niya sa kalawakan. And then sa day 3, verse 10, tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsasama-samang tubig. So, yung pagpapangalan ay nag-indicate ng authority. Like, pagdating natin sa Genesis 2, di ba, pinangalanan ni Adan yung mga hayop. Pinangalanan din ni Adan yung kanyang asawa na si Eva. That's Genesis chapter 3, verse 20. And then, yung mga tatay, yung mga nanay, sino nagbibigay ng pangalan sa mga anak natin? Diba? Hindi naman natin tatanungin yung anak natin, ano ba gusto mong ipangalan ko sa'yo? So tayo nagbibigay ng pangalan. That's exercising our authority as parents sa kanila. So sa ancient Near East, ang pagpapangalan sa isang bagay o isang tao ay senyales na taglay niya ang kapangyarihan at authority sa bagay o taong iyon. Halimbawa, titingnan niyo yung story ni Joseph. Di ba, pinangalanan siya ng Pharaoh ng ibang pangalan. Thus, exercising yung authority ng king ng Egypt. Just Genesis 41:45. And then 2 Kings 23:34, pinalitan ni Pharaoh Necho yung pangalan ni Eliakim na hari ng Judah at ginawang Jehoiakim. Na yun ay nagpapakita na ikaw ay nasa ilalim ko. Kahit na ikaw ay hari ng Judah. And so sa pagibigay ng pangalan sa nilikha ng Diyos, ang ginagawa dito ng Diyos, God was declaring Himself as King na may authority sa kanyang mga nilikha. Pero isang bagay na interesting, pagdating sa day 4, sa huling 3 araw, wala nang pinangalanan dito ang Diyos. So day 4, hindi niya pinangalanan na yung araw ay araw, yung buwan ay buwan. Tinawag lang ito na greater light at lesser light. Verse 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. And then nilikha rin niya yung mga bituin. Hindi pinangalanan ng Diyos yung araw, yung buwan, yung mga bituin na dinodiyos ng mga taga-Canaan. Para ano? Para sabihin sa mga Israelita, pati yung bituin, pahapyaw lang at mga bituin. To highlight na siya yung lumikha sa mga ito. At siya lang yung dapat sambahin. Siya lang yung dapat sundin bilang hari ng anuman sa kanyang nilikha. So ibig sabihin, isa tayo sa mga nilikha ng Diyos. Kung ganito kalawak yung paghahari ng Diyos, tayo ay nasa ilalim ng paghahari niya. We are not the captain of our lives. Hindi tayo ang masusunod. Hindi yung gusto natin yung masusunod. Ibig sabihin, dapat kilalanin natin yung lawak ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos yung haring namamahala sa buhay natin at sa lahat ng bahagi ng buhay natin. We call God as our Father, tayo mga anak niya. We call the Lord Jesus Christ as our Lord, tayo mga disciples niya o tagasunod niya. Ibig sabihin, we must live our lives accordingly. Sumasampalataya tayo kay Kristo hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. All authority, sabi ni Christ bago siya umakyat sa langit, has been given to me. All authority in heaven and on earth. So, we represent King Jesus sa buong buhay natin. Dala-dala natin yung pangalan ni Kristo. We call ourselves Christians. Na kay Kristo tayo. We represent Christ sa lahat ng bahagi ng buhay natin. We must live up to that name every day. And so kung ang Diyos ang hari ng lahat, dapat natin kilalanin yung paghahari niya sa buhay natin at dapat din natin siyang ipakilala na hari ng lahat. Kilalanin at ipakilala. Hindi yung minsan merong tayong approach sa evangelism na para ba nagmamakaawa tayo sa mga tao. Please lang, nagmamakaawa ako sa iyo. Subukan mo si Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon. Na kumakatok siya sa puso mo, paawa mo na pagbuksan mo. We don't talk to unbelievers na para bang Christ is begging. Lumulod sa harapan nila na pagbigyan siya sa kanyang invitation na sila ay sumampalataya sa kanya. We represent King Jesus.
is maker of heaven and earth. Siya yung hari ng lahat. Sinasabi natin, He is King. And He demands your repentance and faith. He's not just inviting. Those are words of the King. Repent and believe the gospel. Repent of your sins, put your trust in Jesus, and bow down to King Jesus. Yun lang yung tanging paraan para yung gulo-gulo at sira-sira nating buhay ay mailagay sa ayos. But if you will not bow down to King Jesus, if you will not repent, if you will not put your trust in Him, sabihin natin sa kanila, you will face a much greater chaos pagdating ng paghatol ng Diyos. So let us be bold. In our evangelism, we represent King Jesus. At kung ang Diyos ang hari at malawak ang kanyang kaharian, ibig sabihin siya rin yung hahatol kung ano yung mabuti at hindi mabuti. Di ba ito yung naging problem ni Adan at ni Eva sa Genesis 3? Na sila yung naghusga kung ano yung mabuti, kung ano yung tama, kung ano yung maganda. But that is the prerogative of God, our King. And that brings us sa ikaapat at panghuling observation sa Genesis 1. Mabuti ang lahat ng gawa ng Diyos. Mabuti ang lahat ng gawa ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing lahat, ibig sabihin, lahat. Without exceptions. So lahat ng nilikha niya sa Genesis 1 ay mabuti. Walang anumang nilikha ang Diyos na hindi mabuti. Bawat araw sa 6 na araw, maliban sa ikalawang araw ng paglikha ng Diyos, ganito yung evaluation ng Diyos. Pakinggan ninyo mabuti. Day 1, verse 4. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Or sasalin sa MBB, nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan. Sabi sabihin, mabuti, maganda, at nasiyahan ng Diyos doon sa kanyang nilikha. Day 2. Walang binanggit dito na yung ginawa niya sa day 2 ay mabuti. Hindi ibig sabihin na hindi mabuti at hindi aprobado sa Diyos yung ginawa niya sa day 2 kasi konektado naman yung day 2 sa day 1, sa day 3. And then sabi sa after yung 6th day na yung nilikha niya lahat ay very good. Sa day 3, 2 beses, nakita ng Diyos na yung paglikha sa lupa at dagat ay mabuti. Verse 10. And then verse 12, yung mga halaman tumutubo rito, nakita ng Diyos na ito ay mabuti. And then day 4, verse 18, nilikha niya yung araw, buwan at mga bituin at nakita ng Diyos na ito ay, ano nakita ng Diyos? Ito ay mabuti. And day 5, yung nilikha niya yung ibon at isda, nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Verse 21. Day 6, 2 beses ulit. Verse 25, nakita ng Diyos na yung paglikha niya sa hayop ay mabuti. And then, nilikha niya yung tao, nakita ng Diyos na yung lahat ng kanyang nilikha, kasama yung tao, at ito ay hindi mabuti, yung sinabi. Napakabuti. Not just good, but very good. Kasi natapos ng Diyos yung kanyang ginawa. So yung paglikha ng Diyos ay perfectly good, reflecting God's perfect goodness and beauty. And God is so satisfied sa ginawa niya. Di ba, mayroon dito mga kontraktor, o kaya owner ka, meron kang pinapagawang bahay, tapos kapag turnover na, nakita mo yung tapos na yung bahay, ano yung sense of satisfaction dun sa finished work. Nakita mo, ang ganda. Kung ikaw ay sumusulat ng libro or publisher, katulad namin sa Treasure and Curse, tapos nakita mo yung ilang buwan, ilang taon mong pinaghirapan, tapos na-imprenta na, tapos nahawakan mo sa kanya, it's so good, it's so satisfying. Yung ganong feeling. But nag-react tayo na ganon, kapag tayo nasisiyahan, mayroong kakulangan sa puso natin na napupunan. Pero kapag sinabi na ang Diyos ay nasiyahan, sa sali ng MBB, nung nakita niya na it's good, he's so satisfied sa gawa niya, hindi ibig sabihin na mayroong kakulangan sa kanya na kailangang punan nung kanyang ginawa. Di ba sinabi ko last week na God is self-sufficient. So kapag nakita niya yung nilikha niya, is so good, is so satisfied, ibig sabihin, yon ay overflow. So walang kakulangan. God is overflowing in His beauty, in His goodness, in His perfection. So everything beautiful sa nilikha ng Diyos
is an overflow of the abundance of His goodness. God is so abundantly good. Nag-uuma po ang kabutihan, kagandahan at kasaganaan ng Diyos sa Kanyang paglikha. Kaya sabi niya sa mga hayop, sa mga tao, sa day number 6, sabi sa verse 22, pinagpala niya, God blessed. Pinagpala niya mga ito, sinabi, magpakarami kayo, punuin ninyo ang lupa. And then, sa verse 28, sabi niya sa mga tao, magpakarami kayo, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Sa ganda ang ganda ng lahat ng gawa ng Diyos. And God is overflowing sa goodness niya. Kaya sa paglikha niya sa mga tao, gusto niya na mag-overflow din yung ganon in terms of multiplication or reproduction. It's good to have children. It's good to have many children. Next week, pag-usapan natin. It's an overflow. It's an overflow of God's goodness. So mayroong dalawang implications yung kabutihan na ito ng Diyos sa Kanyang paglikha. Looking and longing. Looking and longing. So yung una, looking. May kinalaman sa pagtingin natin. Kung ganito kabuti ang Diyos, kung ganito kabuti ang tingin ng Diyos sa Kanyang nilikha, di ba dapat ganito din yung pagtingin natin sa Diyos? Pag naisip natin ang Diyos, is so good. God is so good. All the time, God is good. God is perfectly good. At lahat ng ginawa ng Diyos, nakikita ba natin? Kapag titingin tayo sa kalawakan, pag titingin tayo sa kabundukan, kapag titingin tayo sa karagatan, na tayo ay namamangha sa kabutihan ng Diyos, sa kagandahan ng Diyos na lumikha sa lahat ng ito. Di ba sabi sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. Nagpapakita ng kagandahan, kabutihan, overflowing goodness ng Diyos. Of course, hindi perfect goodness yung nakikita natin sa paligid natin. It's because dahil sa epekto ng pagkahulog ng nilikha ng Diyos sa kasalanan, at dahil yung paningin natin ay apektado rin ng kasalanan, kaya minsan tingin natin sa ibang tao, hindi maganda, pangit yung pagkakalikha ng Diyos. What right do we have to mock another creation of God at sabihin na pangit ka? Kapag nakita ng Diyos, samantalang nakita ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na maganda. Yes, may mga pangit na nakikita, may mga hindi maganda sa paningin natin. And that's effect of the fall. At ang epekto din dito sa atin yung longing. Andun yung excitement, andun yung pag-iintay na one day, anumang chaos, anumang ugliness, anumang disorder, anumang gera, anumang kaguluhan sa nangyayari sa paligid natin, one day, lahat ng chaos na ito will be turned into the beauty of the cosmos sa new creation. Na yung imperfect goodness na nakikita natin ay magiging very good goodness and much more sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. That's why we'll spend more time sa Genesis 1-2. Dahil kapag nakita mo na yung Genesis 1-2 ay past reality, magkakaroon ka rin ng assurance na yung Revelation 21-22 ay future reality. Totoong mangyayari. And that's the nature of true faith. Sabi sa Hebrews 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. And that's faith. Yung naniniwala ka, yung nakita natin sa Genesis 1, na naniniwala ka na maayos yung paglikha ng Diyos, naniniwala ka na makapangyarihan ang salita ng Diyos, naniniwala ka na malawak ang karya ng Diyos, naniniwala ka na mabuti ang lahat ng gawa ng Diyos. O to summarize, yung sagot ng New City Catechism sa 5th question tungkol sa nilikha ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan na makapangyarihan niyang salita. At ang lahat ng nilikha niya ay napakabuti
At ito ay nagbunga, flourished. Nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. So yung tanong dito, hindi lang basta, naniniwala ka ba na totoo? Yung nakasulat sa Genesis 1. Ang tanong dito ay hindi lang basta, naniniwala ka na totoo yung mga salita na narinig mo ngayon. Ang tanong dito ay, sumasampalataya ka ba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa? Sumasampalataya ka ba sa Diyos na maayos yung kanyang paglikha? Sumasampalataya ka ba sa Diyos na makapangyarihan yung kanyang mga salita? Sumasampalataya ka ba sa Diyos at nagpapasakop sa kanyang paghahari dahil ang kanyang kaharian ay pangkalahatan? Sumasampalataya ka ba sa Diyos na siya ay mabuti at nag-uumapaw yung kanyang kabutihan sa kanyang paglikha? And that's a very important question. Kasi there's no way we can overcome ano man yung takot o pag-aalala sa puso natin. There's no way we can overcome yung anumang pagdududa sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. There's no way we can overcome anumang temptation na pahalagahan yung nilikha ng Diyos except through faith in Christ. Sumasampalataya ka ba kay Kristo na siyang tagapagligtas? Sumasampalataya ka ba kay Kristo na siyang Panginoon ng lahat? Sumasampalataya ka ba kay Kristo at sa kanyang mabuting balita na naririnig mo every time? Every time we're gathering every Sunday, do you believe? And that's a question para sa lahat sa atin. That's a question. Para sa iyo na nagiging casual lang yung pagdalo every Sunday, that's a question. Para sa mga anak natin, do you believe in the God of Genesis 1? Do you believe sa Diyos ng Biblia? Let's pray.